Si Richard Engelbert ay naninirahan sa Littleton, Colorado. Siya ay kilalang kilala sa komunidad bilang isang real estate agent. Madalas nakikitang nagmamaneho ng kanyang itim na BMW na may plate number na Sexy Realtor habang ibinibenta ang mga properties sa mga kliyente. Kasal si Richard kay Wendy, isang school principal at may stepson siyang si Harrison. Nagtapos siya sa University of Colorado ng degree sa business at nasa real estate business na ng mahigit 20 taon. Tiwala sa kanya ang mga tao sa Littleton dahil sa pagiging palakaibigan at maaasahan. Nakatira si Richard sa isang malaking bahay at madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nagtatrabaho sa bakuran. Binabati sila ng ngiti at kaway. Aktibo siya sa mga local event at charity fundraisers. Madalas siyang nag-i-sponsor ng mga Little League teams at dumadalo sa simbahan tuwing linggo. Para sa lahat tila, perpekto ang buhay ni Richard. Magandang bahay, matagumpay na karera at masayang pamilya. Ngunit may tinatago si Richard na isang lihim. Sa loob ng 2 taon, may relasyon siya sa kanyang stepson na si Harrison. Itinago ito ni Richard dahil natatakot siyang masira ang kanyang reputasyon at karera. Bukod dito, nakikipagkita rin siya sa ibang mga lalaki para makipagtalik sa mga properties na kanyang ipinagbibili. Dahil sa mga lihim na ito, dumami ang stress at tensyon sa buhay ni Richard. Sa mga araw bago ang kanyang pagkamatay, abala si Richard sa pakikipag-deal sa mga kliyente. Madalas siyang umuuwi ng late dahil sa overtime. Nagbalak siyang magbakasyon sa Bahamas kasama ang kanyang asawang si Wendy. Umaasang makakapag-relax at makakalimutan ang mga problema. Nagplano rin siyang dumalo sa isang barbecue party ng kaibigan kung saan inaasahan niyang makipagkwentuhan at makapagpahinga mula sa kanyang abalang buhay. Ayon sa kaibigan, si Richard ay charismatic, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, labis siyang nababalisa sa kanyang mga lihim. Nakukonsensya siya sa kanyang relasyon kay Harrison at sa mga kasinungalingan na ginagawa niya para maitago ito. Natakot din siya na baka matuklasan ni Wendy ang lahat at masira ang kanilang pagsasama pati ang kanyang reputasyon. Noong 27 ng Hunyo 2014, bandang 3:00 ng hapon, maagang umuwi si Wendy mula sa kanyang trabaho bilang school principal. Naghahanda siyang magpahinga, manood ng pelikula at magbasa ng paborito niyang libro. Nang pumasok siya sa bahay nila sa Bleak Street sa Littleton, Colorado, tila normal ang lahat. Inilapag niya ang kanyang mga susi sa kusina at tinawag si Richard pero walang sumagot. Bumaba si Wendy sa basement kung saan makikita ang study ni Richard. Napansin niyang bahagyang bukas ang pinto ng basement na hindi ordinaryong mangyari. Tinawag muli niya ang pangalan ni Richard, mas malakas na ngayon, pero wala pa ring sagot. Pagdating sa ibaba, nakita niya ang isang eksenang kakilakilabot. Nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Richard sa sahig at ang paligid ay puno ng bakas ng pakikipaglaban. May mga talsik ng dugo sa carpet at mga muebles at ang mukha ni Richard ay puno ng pasa. Mayroong mamahaling belt na mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Nagsisigaw si Wendy sa takot at niyugyog si Richard. Umasang ito'y tutugon. Ngunit huli na ang lahat. Dinampot ni Wendy ang kanyang cellphone na tumawag ng 911. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kausap ang operator. Pinipigilan ang pag-iyak. Sinubukan ng operator na pakalmahin siya at sinabihan siyang manatili sa linya hanggang dumating ang mga pulis. Narinig ng kapitbahay nilang si Louie Johnson Gantz ang ingay at pumunta upang alamin kung ano ang nangyayari. Nakita niya si Wendy na nakaupo sa harap ng bahay, humahagulgol. Pinilit niyang pakalmahin si Wendy habang hinihintay nila ang mga pulis. Ang ilang minuto ay tila
Oras na lumilipas at ang isip ni Wendy ay puno ng mga tanong kung sino ang gumawa nito at bakit. Pagdating ng mga pulis, agad nilang sinecure ang lugar. Si Wendy ay nasa estado ng pagkabigla at paulit-ulit niyang sinasabi, sino ang gagawa nito kay Richard? Hindi makapaniwala sa brutal na katotohanan ng pagkawala ng kanyang asawa. Mabilis kumalat ang balita na nagdulot ng pagkabigla sa tahimik na komunidad ng Littleton. Si Detective Carroll ang nanguna sa investigasyon. Gamit ang matalas na mga mata at matatag na disposisyon, handa siyang alamin ang katotohanan sa nangyari. Nagsimula ang investigasyon ng pulisya sa pamamagitan ng pangangalap ng ebidensya. Kinuna nila ng mga litrato ang bawat sulok ng lugar kung saan nangyari ang krimen. Ang sinturong ginamit sa pagpaslang ay kinuha at nagsagawa ng pagsusuri ang mga detective para sa mga fingerprint at iba pang pahiwatig na maaaring magturo sa salarin. Dumating ang mga forensic expert upang suriin ang lugar gamit ang luminol para makita ang mga bakas ng dugo at kumuha ng mga sample para sa pagsusuri ng DNA. Matyaga nilang siniyasat ang lugar. In-interview ni Detective Carroll si Wendy Engelbert na noon ay tila wala pa sa kanyang sarili dahil sa nangyari. Ikinuwento ni Wendy na siya ay wala sa bahay nang mangyari ang insidente hanggang sa nakakakilabot na pagtuklas nito sa nangyari sa asawa. Ang kanyang salaysay ay detalyado at puno ng emosyon, ngunit iginiit niya na wala siyang ideya kung sino ang gumawa ng krimen. Mabilis na na-verify ang alibi ni Wendy. Nasa trabaho siya nang mangyari ang pagpatay. Sinimulan ng pulisya ang pag-iikot sa kanilang mga kapitbahay. Kinausap nila si Luby Johnson Guntz na tumulong kay Wendy noong natagpuan ito. Ikinuwento ni Luby na narinig niya ang mga sigaw ni Wendy at natagpuan itong balisa sa harap ng kanyang bahay. Ilang kapitbahay ang nagsabi na nakita nila si Richard nung araw na yon, ngunit wala silang napansing kakaiba. Tiningnan din ng pulisya ang mga kamakailang tawag at email ni Richard. Umaasang makakita ng lead. Natuklasan nila ang ilang kahina-hinalang mensahe at tawag na nagpapahiwatig na nakikipagkita si Richard sa ibang mga lalaki para sa lihim na pakikipagtalik. Ang revelasyong ito ay nagdagdag ng bagong layer sa investigasyon na nagpapahiwatig ng posibleng motibo kaugnay sa mga lihim ni Richard. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang trabaho ng pulisya. Determinado silang hanapin ang responsable sa malupit na pagpatay kay Richard Engelbert. Nang makalap na ang lahat ng ebidensya, sinuri ni Detective Carroll at ng kanyang team ang mga impormasyon at naghanda para sa susunod na hakbang ng kanilang investigasyon. Ang komunidad ng Littleton ay nag-aabang ng mga sagot, umaasa ng hustisya para kay Richard Engelbert. Ang unang pinaghinalaan sa pagpaslang kay Richard ay ang kanyang asawang si Wendy Engelbert. Si Wendy ay dinala sa interogasyon kinabukasan, 28 ng Hunyo 2014. Bagamat pagod at naguguluhan, sinagot ni Wendy ang mga tanong ng kalmado. Sa kabila ng kanyang maayos na pagsagot, ramdam ang kanyang galit at kalituhan tungkol sa nalaman niyang affair ni Richard. Ipinahayag ni Wendy na hindi ito makapaniwala at frustrated siya sa pagtataksil ni Richard. Iginiit niyang wala siyang alam sa mga relasyong ito sa ibang lalaki. Inamin din ni Wendy na may ilang pagsubok sila kamakailan. Ngunit sinabi niyang wala siyang ideya tungkol sa lihim na buhay ni Richard. Ipinahayag pa ni Wendy na dahil sa isang kamakailang aksidente sa ski, nagkaroon siya ng hirap sa pagbabasa ng kilos ng mga tao, kaya posibleng hindi niya napansin ang mga senyales ng lihim ni Richard. Matibay ang alibay ni Wendy. Nasa paaralan siya buong araw, dumalo sa mga meeting at naghahanda para sa darating na pasukan. Nakumpirma ito ng kanyang mga katrabaho at mga CCTV footage mula sa paaralan. Ibinigay rin ito ang access sa kanyang email at telepono. Gayunpaman dahil konektado siya sa biktima, itinuturing pa rin siyang person of interest.
Sinuri din ni Detective Carroll ang posibleng motibo ni Wendy. Ang kanyang reputasyon at karera ay napakahalaga sa kanya at ang affair ni Richard ay maaaring makasira nito. Pinakawalan si Wendy matapos ang ilang oras ng pagtatanong. Ngunit patuloy siyang binabantayan ng mga pulis habang sinisiyasat ang iba pang lead. Sunod na pinaghinalaan si Harrison Engelbert, ang 21 anyos na stepson ni Richard. Si Harrison ay isang estudyante at part-time bartender na may mapait na nakaraan. Ilang beses na siyang pumasok sa rehab at sumailalim sa 12-step programs noong kanyang kabataan. Noong 28 ng Hunyo 2014, dinala rin si Harrison para sa interogasyon. Alam ni Detective James Carroll na sensitibo ang relasyon ni Harrison kay Richard, kaya't maingat ang kanyang pagtatanong. Bagamat kinakabahan, naging bukas at handang magsalita si Harrison. Inamin ni Harrison na may lihim siyang relasyon kay Richard sa loob ng 2 taon. Ikinuwento niyang labis siyang nahirapan sa pagtatago ng kanilang relasyon. Inamin din ni Harrison na kamakailan lang tinapos nila ang kanilang relasyon nang malaman niyang may iba pang kinakatagpong mga lalaki si Richard. Habang isinasalaysay niya ang kanyang damdamin, kitang-kita ang galit at lungkot. Pakiramdam ni Harrison ay niloko siya ni Richard, pinagtaksilan at minanipula. Sa kabila ng galit ni Harrison, iginiit niyang wala siyang balak na saktan si Richard. Sinabi niyang nagtatrabaho siya bilang bartender noong gabing pinatay si Richard at ilang saksi ang nagpatunay sa kanyang alibi. Bagamat may madilim na nakaraan si Harrison, ipinakita niya kamakailan ang pagsisikap na bumangon. Pinilit na umiwas sa adiksyon at mag-focus sa kanyang pag-aaral. Bukas na ikinuwento ni Harrison ang kanyang mga pinagdadaanan at ang kanyang hangaring makamove on mula sa hindi magandang relasyon nila ni Richard. Sinuri rin ng pulisya ang mga electronic device at social media accounts ni Harrison upang maghanap ng ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa krimen. Natagpuan nila mga mensahe sa pagitan ni Harrison at Richard na nagpapakita ng tensyon at alitan. Ngunit walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Bagamat natagpuan ang DNA ni Harrison sa crime scene, hindi ito nakakagulat dahil nakatira siya sa bahay. Ang kooperasyon ni Harrison at ang solidong alibi niya ay nagpahirap sa mga pulis na iugnay sa kanya ang krimen. Si Alexa Hernandez, 30 anyos, ang pangatlong suspect sa investigasyon. May kaugnayan si Alexa at Richard Engelbert na naglagay sa kanya bilang isang person of interest. Nahuli ni Alexa si Richard na nakikipagtalik sa kanyang asawa sa banyo ng bahay na tinitingnan nila noon, na siyang naging sanhi ng pagkasira ng kanilang kasal. Ilang beses na siyang nakipagbangayan kay Richard mula nang mangyari ang insidente. Noong 29 ng Hunyo 2014, ipinatawag si Alexa para sa interogasyon. Si Alexa ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang sikat na diner sa lugar. Pumasok siya sa interrogation room na may matapang na ekspresyon, handang ipagtanggol ang sarili. Sinimula ni Detective Carroll ang pagtatanong tungkol sa relasyon nila ni Richard. Inamin ni Alexa na galit siya kay Richard dahil sa pagkasira ng kanyang kasal at sa emosyonal na sakit na dulot nito. Inilarawan niya ang araw na natuklasan niyang magkasama si Richard at ang kanyang asawa bilang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Ilang beses niyang hinarap si Richard pagkatapos ng insidente. Humihingi ng paliwanag at paghingi ng tawad. Ngunit iniwasan siya nito. Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong araw ng insidente, sinabi ni Alexa na nagtatrabaho siya ng double shift sa isang diner na tinatawag na Denny's. Ibinigay niya ang pangalan ng kanyang mga kasamahan na maaaring magpatunay sa kanyang alibi. Tinawagan ni Detective Carroll ang diner at kinumpirma ng manager ni Alexa na naroon siya buong araw. Bagamat matibay ang alibi ni Alexa, sinuri pa rin ni Detective Carroll ang posibleng motibo niya. Malinaw ang kanyang matinding galit kay Richard, ngunit iginiit ni Alexa na naka-move on na siya at nakatuon na sa kanyang pagbangon.
Ibinahagi ni Alexa na kumukuha siya ng night classes sa isang community college, umaasang maging social worker at makatulong sa iba na nakaranas ng katulad niyang hirap. Sinuri ng pulisya ang bahay at sasakyan ni Alexa. Naghahanap ng anumang ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa krimen. Wala silang nakitang kahinahinala o incriminating. Wala ring anumang contact si Alexa kay Richard sa mga huling linggo bago ang pagpatay, ayon sa mga phone records at social media activity. Sa buong interogasyon, nanatiling kalmado at straight to the point si Alexa. Kahit pa malinaw ang kanyang galit kay Richard, sumagot siya ng tapat sa lahat ng tanong at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkakasala o panlilinlang. Sa bawat interogasyon, lalong nagiging masalimuot ang investigasyon sa pagpatay kay Richard Engelbert. Determinado si Detective Carroll at ang kanyang team na tuklasin ang katotohanan. Ngunit ang mga lihim at kasinungalingan ng buhay ni Richard ay lalong nagpapabigat sa kanilang gawain. At 3 ng Hulyo 2014, nagkaroon ng malaking pagbabago sa investigasyon. Bandang 10:00 ng umaga, nakatanggap si Detective Carroll ng tawag mula sa forensic lab. Nakakita sila ng mahalagang bagong ebidensya habang muling sinusuri ang mga bagay mula sa crime scene. Kasama sa mga gamit ni Richard Engelbert ang isang maliit na hidden camera na nakatago sa smoke detector na naka-install sa basement. Agad na kinuha ni Detective Carroll ang footage at nakuhanan ng kamera ang mga pangyayari sa basement sa nakaraang ilang linggo, kabilang ang mga lihim na pagkikita at interaksyon ni Richard. Habang sinusuri nila ang footage, natuklasan nila ang isang recording mula sa araw ng pagpatay. Ipinakita ng video ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan nina Richard at ng kanyang stepson na si Harrison Engelbert. Mabilis na lumala ang argumento at nauwi sa pisikal na away. Sa video makikitang kinuha ni Harrison ang mamahaling sinturon mula sa isang upuan at ginamit ito upang sakalin si Richard sa gitna ng matinding galit. Nahuli ng camera ang buong pangyayari. Nagbigay ng malinaw at hindi mapapasubali ang ebidensya. Agad na tinawagan ni Detective Carroll si Harrison para sa karagdagang interogasyon. Dumating si Harrison sa istasyon, walang kamalay-malay sa video evidence laban sa kanya. Sa interogasyon, hinarap siya ni Detective Carroll gamit ang footage. Biglang nagbago ang kanyang asta. Mula sa kalmado, naging balisa at desperado. Nang mapagtanto niyang na-corner na siya, bumigay si Harrison at umamin. Ipinaliwanag niyang naramdaman niyang na-trap siya sa relasyon nila ni Richard. Ang patuloy na mga kasinungalingan at pagtataksil ni Richard ang nagtulak sa kanya sa sukdulan. Inamin ni Harrison na sa bugso ng matinding galit, pinaslang niya si Richard upang makalaya sa sitwasyon. Ang pag-aming ito ay nagpatibay ng kaso laban kay Harrison. Noong 4 ng Hulyo 2014, dumating si Detective Carroll kasama ang ilang mga opisyal sa apartment ni Harrison. Nang kumatok sila sa pinto, bumungad si Harrison na maputla at pagod. Siya ay pinusasan at binasahan ng kanyang mga karapatan. Halatang tanggap na ni Harrison ang kanyang kapalaran na halos walang emosyon. Habang inihahatid siya sa police car, tahimik ang paligid, ngunit may ilang kapitbahay na nagmamasid sa eksena. Pagbalik sa istasyon, formal na kinasuhan si Harrison ng pagpatay kay Richard Engelbert. Nagsagawa ng huling interogasyon si Detective Carroll upang makumpleto ang lahat ng detalye ng pag-amin ni Harrison. Inulit ni Harrison ang kanyang damdaming na trap at minanipula ni Richard. Inilarawan niya ang mga pangyayari bago ang pagpatay, kabilang matinding pagtatalo na nauwi sa karahasan. Dinala rin si Wendy Engelbert, asawa ni Richard at ina ni Harrison, para sa karagdagang pagtatanong. Nalaman ng investigasyon na alam ni Wendy ang tungkol sa relasyon ng kanyang anak at asawa ng ilang buwan at pinilit si Harrison na ituloy ito. Natakot si Wendy na ang mga delikadong gawain ni Richard ay makakasira sa kanyang pagkakataon
sa paparating na halalan bilang school superintendent. Bagamat hindi direktang kasangkot si Wendy sa pagpatay, ang kanyang mga manipulasyon ay nagdagdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa kaso. Ngunit hindi siya kinasuhan ng anumang krimen. Labis na nagulat ang pamilya ni Richard sa mga revelasyon. Nakikita nila si Richard bilang isang mabuting asawa at ama. Wala silang kaalam-alam sa kanyang lihim na buhay. Habang naghihintay ng paglilitis si Harrison, sinusubukan ng pamilya Engelbert at ng buong komunidad na tanggapin ang mga nakakagulat na pangyayari. Nagsimula ang paglilitis ni Harrison Engelbert noong 15 ng Agosto 2014 sa Littleton, Colorado. Puno ang courtroom ng pamilya at mga kaibigan. Pinangunahan ng District Attorney na si Laura Mitchell ang prosekusyon. Iginiit niya na ang pagpatay ni Harrison kay Richard Engelbert ay bunsod ng galit at pagtataksil. Ipinresenta niya ang footage mula sa hidden camera at ang pag-amin ni Harrison bilang pangunahing ebidensya. Binibigyang diin din ni Mitchell na bagamat puno ng emosyonal na hirap ang relasyon ni Harrison at Richard, siya pa rin ay nasa katinoan at responsable sa krimen. Ang depensa naman ay pinangunahan ni Z. Barnes, isang 40 anyos na abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga high-profile na kaso. Ipinaglaban ni Barnes na ang mga aksyon ni Harrison ay bunga ng matinding emosyonal na hirap at manipulasyon mula kay Richard at Wendy. Sinabi nilang hindi matatag ang mental at kalagayan ni Harrison at ang pressure na naramdaman niya ay nagpahirap para sa kanya na kontrolin ang kanyang mga galaw. Naghahangad si Barnes ng hatol na guilty pero para sa mga magaang parusa, umaasang mauunawaan ng hukuman ang mga kakaibang sitwasyong humantong sa insidente. Sa buong paglilitis, tahimik na nakaupo ang pamilya ni Richard kabilang si Wendy na labis na naaapektuhan sa mga pangyayari. Kitang-kita ang kanilang sakit habang pinakikinggan ang mga detalye ng affair at ang pagpatay. Noong September 5, 2014, nagbigay ng hatol ang hurado. Si Harrison Engelbert ay napatunayang guilty ng second-degree murder. Napagpasyahan ng hurado na bagamat kumilos si Harrison sa tindi ng galit, ay hindi pinagplanuhan ang pagpatay. Matapos ang paglilitis ni Harrison Engelbert noong September 2014, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Littleton, Colorado. Ngunit nananatili ang epekto ng kaso. Si Harrison Engelbert na ngayon ay nagsisilbi ng 25 taong sentensya ay nananatili sa Colorado Department of Corrections. Ayon sa mga ulat, tahimik at mapag-isa si Harrison sa kulungan. Nakatuon sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng mga programa sa koreksyonal. Ginamit niya ang oras upang pag-isipan ang kanyang mga naging desisyon at humingi ng counseling para sa kanyang mga emosyonal na issue. Si Wendy Engelbert, asawa ni Richard, ay humarap din sa kanyang sariling mga hamon. Ibinunyag sa paglilitis na alam niya ang tungkol sa affair ni Richard at ang kanyang mga manipulasyong ginawa, na nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang personal at profesional na buhay. Nadamay ang kanyang kampanya bilang school superintendent, isang posisyong matagal na niyang pinaghahandaan. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na ipakita ang isang perpektong imahe, ang mga revelasyon ay humantong sa kanyang pag-alis sa karera. Sinubukan ni Wendy na buuin muli ang kanyang buhay malayo sa mata ng publiko. Humingi ng therapy upang makayanan ang emosyonal na epekto at harapin ang pinsalang idinulot ng iskandalo sa kanyang reputasyon. Ang kwentong ito ni Richard Engelbert ay magpapaalala sa atin na walang lihim na hindi nabubunyag. At ang ating mga aksyon ay maaaring makaapekto sa buhay ng ibang tao na mas malalim pa sa ating inaakala. Naway magsilbing aral ang kwentong ito lahat sa atin. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito,
maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.